Tapos na ang silbi mo, Clara. Isang malamig na hatol mula sa asawang pinag-alayan niya ng lahat. Habang tinatanggal ni Diego ang life support, hindi niya alam na binuksan niya ang pinto ng sarili niyang impyerno. Sa gitna ng halakhak ng kabit, isang ugong ng helicopter ang yayanig sa buong Maynila. Ang akala nilang basahan ay itinitagong hiyas ng mga De La Vega. Handa ka na bang makita ang isang taksil na magmakaawa sa alabok? Sino ang tunay na may-ari ng bukas? Pirmahan mo na ang mga papel na yan, Diego. Huwag na nating sayangin ang pera sa isang bangkay na humihinga pa. Let's face it, she's just a vegetable now at pabigat lang siya sa plano nating dalawa. Ang boses ni Miranda ay parang matalim na kristal na humihiwa sa malamig na hangin sa loob ng intensive care unit. Walang bakas ng awa. Tanging pagkainip lamang ang mababakas sa kanyang mukha habang tinitingnan ang babaeng nakahiga sa kama. Nakahiga si Clara. Tahimik at halos hindi makagalaw habang dinadala ng malamig na hangin ng ospital ang mahinang tunog ng mga makinang nakapaligid sa kanya. Naririnig niya ang bawat usapan sa silid, ngunit hindi niya magawang magsalita o ipakita ang sakit na matagal na niyang kinikimkim. Ang kanyang mga kamay, magaspang at bakas, ang mga taon ng walang pagod na pagtatrabaho ay nakapatong lamang sa ibabaw ng puting kumot. Sa loob ng mahabang panahon, ibinuhos niya ang lakas at mga pangarap niya upang suportahan ang mga ambisyon ni Diego at maitayo ang buhay na pinapangarap nilang dalawa. Ngunit habang nakapikit siya sa kama, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng katotohanang sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, tila nakalimutan na rin ang halaga ng kanyang mga paghihirap at pagmamahal. You're right, baby. Tapos na ang obligasyon ko sa kanya. Hindi ko na kailangang magpanggap na mahal ko pa ang isang ulilang katulad niya na wala namang naibigay sa akin kundi sakit ng ulo. Ang sagot ni Diego ay parang isang lason na diretsong tumama sa kaluluwa ni Clara. Narinig niya ang tunog ng pluma sa papel, isang maikling kalasgas na naghudyat ng pagputol sa kanyang huling pag-asa. Kasunod nito ay ang paglapit ng isang nurse. Naramdaman ni Clara ang dahan-dahang pagtanggal ng ventilator tube sa kanyang lalamunan. Ang bawat pulgada ng paghila sa tubo ay parang pagpunit sa kanyang huling hininga. Ang hangin na dati ay kusa niyang nakukuha ay biglang naging isang marangyang bagay na hindi na niya maabot. Ang kanyang dibdib ay tila tinitiris ng isang higanting kamay, isang hapdi na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Ngunit sa gitna ng pisikal na paghihirap na yon, ang mas matinding pasakit ay ang malamig na katahimikan ni Diego habang pinapanood siyang unti-unting lamunin ng dilim. Bakit, Diego? Bakit sa kabila ng lahat ng ibinigay ko, kamatayan pa rin ang isusukli mo? Ang tanong na ito ay umaling-awngaw sa loob ng nagdidilim na isipan ni Clara. Isang pait na naging huling lasa sa kanyang dila bago tuluyang tumigil ang tunog ng makina sa kanyang tabi. Eksaktong 20 minuto matapos ideklarang patay na si Clara, ang buong gusali ng ospital ay tila nayanig. Hindi ito lindol, kundi ang malakas na ugong ng isang dambuhalang helicopter na tila babagsak sa rooftop ng gusali. Ang mga bintana sa ICU ay nag-vibrate sa tindi ng presyon ng hangin. Ang pintuan ng silid ay bumukas nang may ganoong kalakas na puwersa, tila tinalo pa ang lakas ng isang bagyo. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng itim na uniforme, mga mukhang tila inukit mula sa bato, at may hawak na matataas na kalibre ng armas, ang mabilis na pumalibot sa silid. Sa gitna nila, isang lalaki ang humakbang ng may awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Ang kanyang uniforme ay puno ng mga bituin at medalya. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na kayang tumupok sa kahit kanino. General Arthur! Ang bulong ng punong doktor na noon ay nanginginig ang buong katawan. Hindi lumingon ang general sa doktor. Ang kanyang paningin
ay nakapako kay Diego na ngayon ay namumutla at tila nakakita ng multo habang nakayakap pa rin sa baywang ni Miranda. Humakbang si General Arthur patungo kay Diego. Ang bawat yapak ng kanyang bota ay parang hatol ng kamatayan na umaalinggaw-ngaw sa bawat sulok ng kwarto. "Sino ka? Anong ginagawa niyo rito?" Ang pautal-utal na tanong ni Diego, pilit na nagtatapang-tapangan sa harap ng mga baril na nakatutok sa kanya. Isang malutong na sampal ang sumalubong sa mukha ni Diego. Isang lakas na nagpabagsak sa kanya sa sahig at nagpadugo sa kanyang labi. "Ako ang kapatid ng babaeng binalak mong patayin." Ang boses ng general ay parang kulog sa gitna ng katahimikan. "Dinala ko siya sa iyo bilang isang hiyas, Diego. Pero ibabalik mo siya sa akin na isang bangkay?" Tumingin ang general sa maputlang mukha ni Clara. Ang kanyang matigas na anyo ay biglang gumuho. Isang luhang puno ng pagsisisi ang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako, Clara. Huli na ba ang lahat para sa atin?" Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na paggalaw sa ilalim ng puting kumot ang hindi napansin ng lahat. Ang hintuturo ni Clara ay bahagyang kumurap, isang maliit na senyales ng buhay sa gitna ng sanlibong kamatayan. Ngunit sa pagtingin ni Arthur kay Diego, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na magpapabago sa buhay ng lahat ng taong naroon. "Huwag niyo silang hayaang makaalis." Ang utos ng general sa kanyang mga tauhan habang nakatitig sa nanginginig na si Diego. "Ipakita niyo sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat." Mula sa segundong ito, Diego Valderrama, ang pangalan mo ay isinusulat na sa alabok. Si Diego ay napasandal sa pader. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Habang nakatingin sa kapatid ng asawang, akala niya ay isang ulila lang. Ang kanyang mundo, na binuo niya sa kasinungalingan at kataksilan, ay nagsimula ng gumuho sa isang kisap mata. Hindi nakuhang makasagot ni Diego. Ang kanyang dila ay tila naging bato sa tindi ng takot habang nakatingin sa mga dulo ng baril na nakatutok sa kanya. Ang kaninang mapanuring mukha ni Miranda ay napalitan ng hitsura ng isang basang sisiw. Pilit na nagtatago sa likod ni Diego habang nanginginig ang buong katawan. Ang silid na ito, na akala nila ay magiging saksi sa kanilang tagumpay at kalayaan mula kay Clara, ay naging isang malamig na bilangguan sa loob lamang ng ilang minuto. "Ilabas ang mga basurang yan. Huwag niyo silang hayaang dumumi pa sa paningin ko habang narito ang aking kapatid." Ang boses ni General Arthur ay walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol na hindi pwedeng baliin. Sa isang iglap, marahas na hinawakan ng mga sundalo ang mga braso ni na Diego at Miranda. Walang nagawa si Diego, kundi ang magpumiglas ng mahina habang kinakaladkad siya palabas ng ICU. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay kumakaladkad sa makintab na sahig ng ospital, lumilikha ng isang nakakangilong tunog na tila hiyaw ng kanyang bumabagsak na dangal. Sa bawat pasyenteng nadadaanan nila, sa bawat nurse na nakatingin ng may halong gulat at dusa, ang imahe ni Diego bilang isang matagumpay na negosyante ay unti-unting nadudurog. Nang makarating sila sa lobby ng ospital, marahas silang itinulak palabas patungo sa semento. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan na tila ba ang langit mismo ay nakikiisa sa paglilinis ng dumi na dala nila. Napaupo si Diego sa malamig at basang kalsada habang si Miranda ay napasigaw dahil sa pagkakauntog ng kanyang tuhod. Ang kanyang mamahaling bestido ay agad na nabahira ng putik. Ang kanyang ayos na buhok ay naging tila basahan sa loob ng ilang segundo. "Diego, do something! Bakit mo hinayaang mangyari ito? Sino ba talaga ang pamilya ng babaeng yon?" Ang boses ni Miranda ay puno na ng panunumbat. Ang kaninang lambing ay napalitan ng matatalim na salitang tila mga kutsilyong ibinabaon sa dibdib ni Diego. Hindi sumagot si Diego. Agad niyang kinapa ang kanyang cellphone sa bulsa
upang tawagan ng kanyang abogado. Ngunit bago pa man niya ma-unlock ang screen, isang mensahe ang bumungad sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang binabasa ang bawat letra. All accounts frozen by order of the National Security Council. Pending investigation for attempted murder and financial fraud. Halos mabitawan ni Diego ang kanyang telepono. Ang lahat ng perang pinaghirapan ni Clara na ipunin, ang lahat ng pondong ninakaw niya mula sa kanilang joint account para ipangbili ng alahas ni Miranda ay naglaho na parang bula. Siya ay muling naging ang lalaking walang kahit anong pag-aari. Ang lalaking nakilala ni Clara sa gilid ng kalsada 5 taon na. Ang nakalilipas, sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa ilalim ng ulan, isang lumang sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Aling Rosa, ang matandang katulong na itinuring ni Clara na parang tunay na ina. Ngunit minaltrato ni Diego matapos niyang makuha ang kontrol sa bahay. Bit-bit ng matanda ang isang maliit na bag na puno ng mga gamit. Ang mga huling alaala ni Clara na hindi nakuha ni Diego. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa sa nanginginig na si Diego. Walang takot na tiningnan ng matanda ang lalaking naging anay sa buhay ng kanyang alaga. Akala mo ba ay habang buhay kang makakapagtago sa likod ng iyong mga kasinungalingan, Diego? Ang dugong kinuha mo kay Clara ay sisingilin sa iyo ng tadhana. Pagkatapos magsalita, isang marahas na pagdura ang ginawa ng matanda sa harap ng sapatos ni Diego bago siya muling sumakay sa sasakyan at umalis ng walang lingon-lingon. Ang simpleng pagkilos na yon ay mas masakit pa sa sampal ng general. Ito ang simbolo na wala na siyang kakampi kahit ang pinakamaliliit na tao ay may puot na sa kanya. Habang nangyayari ito sa labas, sa loob ng isang lihim at mas ligtas na pasilidad sa loob ng ospital, ang katawan ni Clara ay maingat na inililipat ng mga pinakamagagaling na doktor sa bansa. Ang bawat aparato na nakakabit sa kanya ay ang pinakamoderno. Ang bawat gamot ay ang pinakamahal. Nakatayo si General Arthur sa gilid ng kanyang kama, hinahawakan ang malamig na kamay ng kapatid. Hindi kita pababayaan, Clara. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng oras na kailangan mo para bumalik sa amin. Ang bulong ni Arthur habang pinagmamasdan ng dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kapatid. Isang himala na sa kabila ng 20 minutong walang sapat na oxygen, ang puso ni Clara ay patuloy pa ring lumalaban. Tila ba may isang misyon pa siyang kailangang tapusin bago siya tuluyang magpahinga. Samantala, sa gitna ng dilim at lamig ng kalsada, tumunog muli ang telepono ni Diego. Isang hindi kilalang numero. Sa pag-asang ito na ang kanyang abogado, agad niya itong sinagot. Hello? Attorney Santos, tulungan mo ako. Ang sigaw ni Diego sa gitna ng ingay ng ulan, ngunit hindi boses ng abogado ang kanyang narinig. Isang malamig at pamilyar na boses ng isang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Diego Valderrama? Ito ang sheriff mula sa Makati Regional Trial Court. Kasalukuyan naming isinasagawa ang writ of possession sa iyong mansyon sa Forbes Park. Lahat ng kagamitan mo ay inilalabas na namin sa kalsada. Mayroon kang 1 oras para kunin ang mga ito bago namin ituring na basura ang lahat. Nabitawan ni Diego ang kanyang telepono sa basang semento. Ang huling tore ng kanyang kasakiman ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang bahay, wala na siyang pera, at ang babaeng tanging nagmahal sa kanya ay nasa kamay na ng isang taong may kapangyarihang burahin siya sa mundong ito. Tumingala si Diego sa madilim na langit. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha ng takot. Sa di kalayuan, nakita niya ang refleksyon ni Miranda sa isang bintana ng tindahan. Ang babaeng pinagpalit niya kay Clara ay abala na sa pag-alis ng kanyang mga alahas. Tila naghahanda na ring iwan siya sa gitna ng bagyong ito. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Diego, tila may isang matalas na karayom na tumutusok sa kanyang alaala. Nakaupo siya sa gilid ng bangketa
basang-basa at nanginginig, habang ang mga sasakyan ay bumubuga ng usok at tubig sa kanyang harapan. Sa kanyang pagkakahawak sa isang basang piraso ng papel, ang huling resibo ng kanilang upahan noon, biglang bumalik ang isang imahe na matagal na niyang ibinaon sa limot. 5 taon na ang nakalilipas, hindi mansyon sa Forbes Park ang kanilang tahanan. Isang maliit at tagping-tagping kwarto lamang sa tondo ang saksi sa kanilang simula. Tandang-tanda pa ni Diego ang amoy ng murang kape at ang tunog ng lumang bentilador na tila nahihirapan na ring umikot. Doon, nakita niya si Clara. Hindi ang babaeng nakahiga sa ICU, kundi ang masayahing Clara na punong-puno ng pag-asa. Diego, uminom ka muna ng sabaw. Mainit pa yan. Kahit paano ay magkakalaman ang tiyan mo bago ka pumasok sa interview. Ang malambing na boses ni Clara ay tila musika sa gitna ng kanilang kahirapan. Naalala ni Diego kung paano umuuwi si Clara galing sa 2 trabaho. Sa umaga, siya ay isang kahera sa supermarket. Sa gabi, isa siyang tagalinis sa isang opisina sa Makati. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis, ay nagsimulang magkaroon ng mga paltos at kalyo. Tuwing gabi, habang natutulog si Diego, lihim na nagpapahid ng mumurahing lana si Clara sa kanyang mga binti dahil sa sobrang pamamanhid. Ngunit sa tuwing magigising si Diego, ang tanging ipapakita ni Clara ay ang kanyang pinakamagandang ngiti. Bakit ka pa nagtatrabaho ng ganyan, Clara? Ako dapat ang bumubuhay sa'yo. Ang mayabang na sabi ni Diego noon. Kahit na wala siyang maipakitang resulta, hinawakan ni Clara ang kanyang mukha, ang init ng kanyang palad ay tila sapat na para pawiin ang lahat ng pagod. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa, di ba? Naniniwala ako sa iyo, Diego. Alam kong balang araw, magiging matagumpay ka rin. Gagawin ko ang lahat para mangyari iyon. At ginawa nga ni Clara ang lahat. Dumating ang araw na kailangan ni Diego ng puhunan para sa kanyang unang maliit na negosyo. Wala silang pera, wala silang mahihiraman. Sa gitna ng desperasyon, nakita ni Diego si Clara na nakatitig sa huling alaala ng kanyang namayapang ina. Isang gintong kwintas na may pendant na krus. Ito ang tanging bagay na itinatangi ni Clara, ang huling koneksyon niya sa pamilyang akala niya ay nawala na sa kanya. Nang sumunod na araw, ang kwintas ay wala na sa leeg ni Clara. Sa halip, isang makapal na bundle ng pera ang inilapag niya sa harap ni Diego. Ito na ang kailangan mo, Diego. Gamitin mo ito ng tama. Naniniwala ako sa iyo. Sa gitna ng ulan sa kasalukuyan, napahagulgol si Diego. Ang gintong kwintas na yon ang naging pundasyon ng kanyang imperyo. Ang bawat brick ng kanyang mansyon ay dinilig ng pawis at luha ni Clara. Ang bawat piraso ng alahas na ibinigay niya kay Miranda ay binayaran ng sakripisyo ng babaeng binalak niyang patayin. Ngunit nang makamit na niya ang rurok ng tagumpay, ang unang bagay na itinapon niya ay ang taong nagbuhat sa kanya pataas. Habang naglalakbay si Diego sa kanyang madilim na alaala, sa loob ng isang sterile na silid sa pasilidad ng mga De La Vega, ang katawan ni Clara ay muling nagpapakita ng mga senyales ng pakikipaglaban. Ang kanyang isipan ay tila isang malaking sinehan kung saan paulit-ulit na ipinapalabas ang sandali ng pagtataksil ni Diego. Naririnig niya ang tunog ng pluma, nararamdaman niya ang malamig na hangin ng tanggalin ng ventilator. Isang sulong luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng nakapikit na mata ni Clara. Bumabagtas sa kanyang maputlang pisngi hanggang sa mabasa ang malinis na unan. Ang luhang iyon ay hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa puot na unti-unting namumuo sa kanyang puso. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay ng init ay tuluyan na ngang naging yelo. Pumasok si General Arthur sa silid at nakita ang luhang yon. Agad siyang lumapit at kinuha ang isang malinis na panyo para punasan ang pisngi ng kapatid. Ang kanyang kamao ay naggit-ngit sa galit habang tinitingnan ang dusa ni Clara. Gising na, Clara. Huwag kang susuko. Ang mga taong gumawa nito sa'yo
ay nagsisimula na ring makatikim ng sarili nilang lason. Ang bulong ni Arthur, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Sa labas ng bintana, ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo. Kasabay nito ang biglang pagpasok ng isang doktor na may dalang mga resulta ng huling brain scan ni Clara. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila may dalang balitang hindi inaasahan. General, may nakita kaming kakaiba sa kanyang brain activity. Mukhang gising ang kanyang diwa, pero may isang bahagi ng kanyang memorya ang tila nabura o sadyang itinatago ng kanyang isipan bilang defense mechanism. Tumingin si Arthur sa doktor. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Anong ibig mong sabihin? Maaring magising siya anumang oras, ang sagot ng doktor habang tinitingnan ang monitor. Pero malaki ang posibilidad na hindi niya matandaan kung sino siya o kung sino ang gumawa nito sa kanya. Maaari siyang magkaroon ng matinding amnesia. Napatitig si Arthur sa kanyang kapatid. Ang ideya na makalimutan ni Clara ang lahat ng sakit ay tila isang biyaya. Ngunit ang makalimutan ng kanyang sariling pagkakakilanlan ay isang bagong uri ng trahedya. Habang pinagmamasdan niya ang monitor, ang linya ng tibay ng puso ni Clara ay biglang bumilis. Tila may isang malaking bagyong nagaganap sa loob ng kanyang katawan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang mahina at paos na tunog ang lumabas mula sa tuyong labi ni Clara. Isang pangalan ang kanyang binanggit, ngunit hindi ito ang pangalan ni Diego. Arthur, hindi kita kailangan, Diego. Ang kailangan ko ay isang lalaking kayang tustusan ng luho ko, hindi isang basang sisiw na wala ng kahit sentimo sa bulsa. Ang boses ni Miranda ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng maliit at madilim na silid ng isang mumurahing motel. Sa gilid ng kalsada, nakaupo si Diego sa gilid ng kama na may mantsa at amoy amag, habang pinapanood si Miranda na mabilis na isinisilid ang kanyang mga huling alahas sa loob ng bag. Ang kislap ng mga diamante sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ay tila nanunuya kay Diego. Iyon ang mga diamanteng binili niya gamit ang perang dapat ay pondo para sa pagpapagamot ni Clara. Ngunit ngayon, ang mga ito rin ang magsisilbing tiket ni Miranda para iwan siya sa gitna ng kawalan. Miranda, please, wag mo akong iwan sa ganitong sitwasyon. Magkasama nating binuo ang lahat ng ito, di ba? Makakabawi rin tayo. Ang pagmamakaawa ni Diego, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tinangka niyang hawakan ang braso ng babae, ngunit mabilis itong bumitaw na tila ba nandidiri sa kanyang haplos. Magkasama? Nagpapatawa ka ba, Diego? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miranda habang naglalagay siya ng makapal na lipstick sa harap ng basag na salamin. Ginamit mo lang ako para takasan ang boring na buhay mo kasama ang martir mong asawa. At ginamit lang din kita dahil akala ko ay ikaw na ang magiging pasaporte ko sa Forbes Park. Ngayong wala ka na sa pedestal, anong silbi mo sa akin? You're just a trash now and I don't collect garbage. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Miranda, tila may isang malaking bahagi ng puso ni Diego ang nadudurog. Ito ang babaeng pinagpalit niya sa isang Clara na handang mamatay para sa kanya. Ito ang babaeng inakala niyang tunay na nagmamahal sa kanyang pagkatao, ngunit sa dulo, ang tanging minahal lang pala nito ay ang kanyang pitaka. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sampal ng general. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang nagpabalik kay Diego sa realidad. Wala na si Miranda. Ang tanging naiwan sa silid ay ang amoy ng kanyang murang pabango at ang katahimikan ng isang lalaking nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Samantala, sa loob ng malapasyong pasilidad ng mga De La Vega, ang kapaligiran ay balot ng kaba at pag-asa. Nakahawak pa rin si General Arthur sa kamay ni Clara. Ang kanyang mga mata ay naniningkit
Habang hinihintay na muling bumuka ang mga labi ng kapatid, ang pagbanggit ni Clara sa kanyang pangalan ay tila isang mitya na nagliyab sa kanyang puso. Clara, naririnig mo ba ako? Si kuya ito. Ang malambing na tawag ni Arthur. Ang kanyang boses ay tila isang anghel na bumubulong sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Clara. Sa ilalim ng mga puting ilaw ng silid, unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Ang mga anino ay tila nagsasayaw bago unti-unting naging malinaw ang mukha ng lalaking nasa harap niya. Isang mukhang pamilyar, ngunit tila nagmumula sa isang panaginip na napakatagal na niyang kinalimutan. Kuya, Arthur? Ang boses ni Clara ay parang isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Halos hindi marinig. Oo, Clara. Ako ito. Ligtas ka na. Wala nang mananakit sa'yo. Ang sagot ni Arthur habang hinahalikan ng noo ng kapatid. Isang mabigat na pasanin ang tila nawala sa kanyang dibdib. Ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala nang makita ang lito at takot sa mga mata ni Clara. Tumingin si Clara sa paligid. Ang mga aparatong nakakabit sa kanya, ang amoy ng gamot, at ang sarili niyang mga kamay na tila napakapayat. Pilit niyang inaalala ang huling nangyari, ngunit ang tanging nakikita niya ay isang malaking butas sa kanyang memorya. May isang mukha siyang naaalala. Isang mukha ng lalaking nakatayo sa isang madilim na silid, humahawak sa isang puting tubo. Ngunit ang mukhang iyon ay tila unti-unting naglalaho, nagiging isang itim na usok na hindi niya mahawakan. Nasaan ako? Anong nangyari? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang paghinga ay nagsisimulang bumilis. Bakit parang ang bigat ng dibdib ko? At sino ang lalaking nakita ko sa panaginip ko? Napatitig si Arthur sa doktor na nasa likuran niya. Ang babala ng doktor tungkol sa amnesia ay tila nagkakatotoo. Ang isipan ni Clara ay sadyang ibinaon ang pinakatraumatikong bahagi ng kanyang buhay para protektahan siya sa sobrang sakit. Hinarap ni Arthur ang kapatid at ngumiti ng may halong lungkot. Nagkaroon ka ng aksidente, Clara. Pero huwag kang mag-alala. Nandito na ang pamilya mo. Hindi mo na kailangang maalala ang mga bagay na nagdudulot sa iyo ng pait. Magsisimula tayo muli. Ngunit sa loob-loob ni Arthur, isang mapanganib na plano ang nabubuo. Kung hindi naaalala ni Clara si Diego, gagamitin niya ang pagkakataong ito para burahin ang bawat bakas ng lalaking yon sa buhay ng kanyang kapatid. Ngunit paano kung ang puso ni Clara, sa kabila ng nakalimot na isipan, ay patuloy pa ring humahanap sa lalaking naging mundo niya sa loob ng 5 taon? Sa kabilang dako ng lungsod, sa gitna ng ulan, nahanap ni Diego ang kanyang sarili sa tapat ng kanilang lumang apartment sa Tondo. Nakatayo siya doon, nanginginig, habang nakatingin sa bintanang dati ay may nakasabit na mga kurtinang tinahi mismo ni Clara. Isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na wala nang makakasagot. Kung malalaman ba ni Clara na buhay siya, hahanapin pa rin ba niya ang lalaking pumatay sa kanya? Ang bawat hakbang ni Clara ay tila isang pagtapak sa mga bubog. Ang kanyang mga binti, na dati ay matatag at kayang tumayo ng 12 oras sa trabaho, ay nanginginig na ngayon sa bawat pulgada ng paggalaw. Sa loob ng silid rehabilitasyon sa mansyon ng mga De La Vega, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Clara at ang marahang pag-alalay ni General Arthur sa kanyang tabi. Kaya mo yan, Clara. Dahan-dahan lang. Ang paghihikayat ni Arthur, ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi habang nakikita ang pawis na namumuo sa noo ng kanyang kapatid. Tumigil si Clara. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa mga barandilyang bakal. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin sa harap niya. Ang babaeng nakikita niya ay may maputlang balat, malalim na mga mata, at isang anyo na tila ba binuo mula sa pighati.
Hindi niya makilala ang sarili. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila nagsasabi ng isang kwento ng hirap. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling blangko. Tila isang aklat na pinunitan ng mga pinakamahalagang pahina. Bakit parang pagod na pagod ang puso ko, kuya? Ang mahinang tanong ni Clara habang dahan-dahang nauupo sa kanyang wheelchair. Sinasabi ng mga doktor na maayos na ang katawan ko, pero pakiramdam ko ay may isang malaking lamat sa loob ko na hindi kayang tahiin ng kahit anong gamot. Umiwas ang tingin si Arthur. Hindi niya kayang sabihin kay Clara na ang lamat na yon ay iniwan ng lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Sa halip, lumuhod ang general sa harap ng kapatid at hinawakan ang kanyang mga kamay. Iyon ay dahil sa labis na pagtatrabaho mo noon, Clara. Pinabayaan mo ang sarili mo para sa mga maling tao. Ang sagot ni Arthur, pinipiling maging malabo ang mga salita. Ngunit ngayon, tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Narito ka na, sa tahanan mo. Ikaw ay isang De La Vega. Ang dugong nananalaytay sa iyo ay dugo ng mga leader, ng mga mandirigma. Hindi ka na muling yuyuko sa kahit kanino. Inilabas ni Arthur ang isang maliit na kahon na pelus. Sa loob nito ay ang isang gintong singsing na may tatak ng pamilya De La Vega. Isang agila na nakabuka ang mga pakpak. Isinuot niya ito sa daliri ni Clara. Sa mismong daliri kung saan dati ay nakasuot ang murang singsing na pilak ni Diego. Nang madampi ang malamig na ginto sa kanyang balat, tila may isang kuryenteng gumising sa diwa ni Clara. Isang mabilis na imahe ang dumaan sa kanyang isipan. Isang maliit na kusina, usok ng murang kape, at isang lalaking tumatawa. Ngunit bago pa niya mahuli ang mukha ng lalaki, bigla itong napalitan ng isang imahe ng dilim at ang tunog ng isang makinang tumigil sa pagtibok. Napahawak si Clara sa kanyang ulo. Ang sakit ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang sentido. Ayaw ko nang piliting makaalala. Ang hikbi ni Clara habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Arthur. Masakit, kuya. Tuwing sinusubukan kong silipin ang nakaraan, parang sinusunog ang utak ko. Kung ganoon, huwag mo nang pilitin. Ang sagot ni Arthur habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Simulan natin ang pagbuo ng bagong Clara. Isang Clara na hindi na masasaktan. Isang Clara na magiging reyna ng ating pamilya. Nang hapon ding iyon, sa utos ni Arthur, sinimulan ng paglilinis. Ang lahat ng mga lumang gamit ni Clara, ang kanyang mga lumang damit, at lalo na ang mga litrato niya, kasama si Diego, ay dinala sa likod ng mansyon. Sa ilalim ng nagbabagang araw, pinanood ni Arthur ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga alaala ng kataksilan. Ang bawat litrato ni Diego na nagiging abo ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan ni Clara. Ngunit sa gitna ng usok, isang maliit na piraso ng papel ang hindi tuluyang natupok. Ito ay isang sulok ng isang lumang Valentine's card kung saan nakasulat ang mga salitang, Clara, ikaw ang buhay ko. D. Hinipan ito ng hangin patungo sa mga halamanan. Tila ayaw pa ring sumuko ng tadhana sa pagpaparamdam ng katotohanan. Samantala, sa isang staff kitchen sa kabilang bahagi ng mansyon, ang amoy ng piniritong tuyo at mainit na kape ay humahalimuyak sa hangin. Napahinto si Clara sa kanyang paglalakad habang papunta sa library. Ang amoy na iyon, ang simpleng amoy ng tuyo, ay tila isang malakas na hila sa kanyang puso. Nang walang malay, dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa kusina. Nakita niya ang mga katulong na masayang kumakain. Isang matandang katulong ang tumingin sa kanya ng may gulat. Ay, Senyorita Clara, pasensya na po, nagluluto lang kami ng almusal namin. Alam naming hindi niyo gusto ang amoy nito. Hindi! Ang putol ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa plato ng tuyo. Ang amoy na yan, pamilyar sa akin. Parang yan ang paborito ko noon. Nagkatinginan ang mga katulong. Alam nila ang utos ng general
na huwag paalalahanan ang senyorita sa kanyang dating buhay na mahirap. Ngunit ang reaksyon ni Clara ay napakatotoo. Tila ang kanyang kaluluwa ay naghahanap ng isang bagay na mas payak kaysa sa mga marangyang pagkain na inihahain sa kanya. Kumuha si Clara ng isang piraso ng tinapay at dahan-dahang isinawsaw sa kapeng barako. Sa bawat lasa, tila may isang pader na unti-unting nagkakalamat sa loob ng kanyang isipan. Hindi niya alam kung sino ang lalaking kasama niyang kumakain nito noon, pero alam niyang minahal niya ang sandaling iyon. Gusto kong malaman ang lahat, ang bulong ni Clara sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana. Kung ang nakaraan ko ay puno ng sakit, bakit ang amoy ng simpleng tuyo ay nagbibigay sa akin ng ganitong uri ng lungkot na may halong saya? Sa sandaling iyon, ang determinasyon sa mga mata ni Clara ay muling nagliwanag. Hindi na siya ang mahinang babaeng nakahiga sa ICU. Siya ay isang De La Vega na naghahanap ng katotohanan, kahit na ang katotohanan iyon ay ang pinakanakakamatay na lason sa kanyang buhay. Hindi kami tumatanggap ng mga kriminal dito, lalo na ang mga taong may kasaysayan ng pananakit sa sariling asawa. Umalis ka na bago ko patawagin ang security. Ang boses ng recruitment officer sa isang maliit na agency sa Makati ay puno ng pandidiri. Habang itinatapon ang resume ni Diego, pabalik sa kanya. Sinalo ni Diego ang mga papel na tila mga piraso ng kanyang huling dangal na nagkalat sa sahig. Ang kanyang tanging malinis na polo shirt ay may mantsana ng pawis sa likuran at ang kanyang mga sapatos ay pudpud na ang sakong dahil sa ilang araw na paglalakad sa ilalim ng nakatirik na araw. Sa labas ng opisina, ang usok ng mga sasakyan at ang init ng semento ay tila nagsasabuatan upang lalong siksikin ang kanyang paghinga. Siya, na dating tinitingala sa mga boardrooms, ay isa na ngayong anino na iniiwasan ng lahat. Naglakad si Diego patungo sa isang pampublikong pasyalan sa Ayala. Ang kanyang tiyan ay humihiling na ng pansin dahil sa isang basong tubig lang ang laman nito mula kaninang umaga. Naupo siya sa isang bakanteng semento, nakatitig sa naglalakihang mga gusali na dati ay itinuturing niyang palaruan. Sa gitna ng kanyang pagtulala, isang mahabang convoy ng mga itim na SUV ang huminto sa tapat ng gusali ng De La Vega Holdings. Ang pintuan ng pinakagitnang sasakyan ay bumukas at isang pares ng makintab na itim na stilettos ang unang tumapak sa lupa. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang babaeng balot ng awtoridad at kagandahan. Nakasuot siya ng isang puting suit na tila ba gawa sa ulap. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng mamahaling shades. Si Clara, ngunit hindi ito ang Clara na kilala ni Diego. Wala na ang bakas ng pagod at pagtitiis. Ang babaeng nasa harap niya ay isang reyna na tila hindi kailanman nakaranas ng hirap. Sa tabi niya, si General Arthur ay nakatayo bilang isang matibay na pader ng proteksyon habang naglalakad si Clara patungo sa entrada ng gusali. Isang matandang babae na nagtitinda ng mga sampagita ang aksidenteng nabangga ng isa sa mga bodyguards ni Clara. Nagkalat ang mga bulaklak sa sahig at ang matanda ay muntik ng mabuwal. "Huwag niyo siyang saktan." Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw, puno ng utos ngunit may halong lambing. Huminto ang buong grupo. Lumapit si Clara sa matandang babae. Yumuko siya ng walang pag-aalinlangan kahit na ang kanyang puting suit ay maaaring madumihan ng alikabok ng kalsada. Pinulot niya ang mga sampagita at inilagay sa palad ng matanda. Pagkatapos, kinuha niya ang isang bundle ng pera mula sa kanyang bag at ibinigay ito sa nanginginig na kamay ng tindera. "Lola, magpahinga na po kayo. Bilhin ko na po ang lahat ng tinda niyo para makauwi na kayo sa pamilya niyo," ang sabi ni Clara. Ang kanyang ngiti ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim na sulok ng kalsada. Mula sa malayo, napatayo si Diego. Ang eksenang iyon, ang pagkalinga ni Clara sa mahihirap, ay ang mismong katangian na minahal niya rito noon, ang katangiang sa loob ng 5 taon
ay inabuso niya at tinapak-tapakan. Isang matinding kurot ang naramdaman ni Diego sa kanyang dibdib. Ang babaeng iyon na may pusong ginto ay ang babaeng tinangka niyang patayin para sa isang haliparot na tulad ni Miranda. Clara! Ang bulong ni Diego ay nilamon ng ingay ng lungsod. Tila may naramdamang kuryente. Lumingon si Clara sa direksyon kung nasaan si Diego. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang paningin ni Clara ay dumaan sa madungis at basang anyo ng isang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada. Napakunot ang noo ni Clara. May isang pamilyar na kirot na gumuhit sa kanyang puso nang makita ang lalaking iyon. Isang pakiramdam ng sobrang pait na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Clara, anong problema? May nakita ka ba? Ang tanong ni Arthur habang hinahawakan ang siko ng kapatid. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap ng banta sa paligid. Umiling si Clara. Pilit na ibinabalik ang kanyang sarili sa realidad. Wala kuya. Parang may nakita lang akong isang anino mula sa nakaraan ko. Pero imposible. Ang sabi mo, lahat ng alaala ko ay dapat ko nang iwan sa ospital. Tama ka. Huwag kang tumingin sa ibaba, Clara. Ang mga De La Vega ay laging nakatingin sa itaas. Ang madiing sabi ni Arthur habang tinititigan ng masama ang direksyon ni Diego. Alam ng general na naroon ang lalaki at ang kanyang mga mata ay nagbabala na ang susunod na hakbang ni Diego ay maaaring maging huling hininga nito. Pumasok na ang grupo sa loob ng gusali. Iniwan ang isang Diego na muling bumagsak sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Ngunit sa likod ng kanyang pighati, isang bagong determinasyon ang nabuo. Hindi para bawiin si Clara dahil alam niyang wala na siyang karapatan, kundi para humingi ng tawad bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Habang paalis si Diego, hindi niya napansin ang isang sasakyang nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, si Miranda ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at inggit. Hawak ni Miranda ang isang cellphone at may kausap siya sa kabilang linya. Nakita ko na siya at nakita ko rin ang asawa niyang akala natin ay patay na. Ang bulong ni Miranda, ang kanyang boses ay puno ng lason. Hindi pwedeng maging masaya si Clara de la Vega habang ako ay naghihirap. Sabihin mo sa akin, ano ang susunod nating plano? Isang misteryosong tinig ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Hayaan mo silang magkalapit, Miranda. Kapag mas malapit ang distansya, mas madaling isagawa ang huling pagbagsak ng mga De La Vega. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nating wala ng general na makakapagligtas sa kanya. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ang anino ng nakaraan, Miranda? Ang mga ahas na tulad mo ay laging bumabalik sa pinanggalingang butas kapag nagutom na. Ang boses ni General Arthur ay parang isang malamig na bulong ng kamatayan habang pinapanood niya ang mga screen sa loob ng kanyang surveillance room. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat galaw ni Miranda sa loob ng isang mamahaling restaurant sa Makati. Sa kabilang dako, sa loob ng restaurant na yon na puno ng mga kristal na chandelier at amoy ng mamahaling alak, pakiramdam ni Miranda ay muli siyang nagiging reyna. Nakasuot siya ng isang hiniram na pulang bestido. Ang kanyang mukha ay makapal ang makeup para itago ang mga marka ng puyat at pagod. Sa harap niya ay nakaupo ang isang lalaking nagpakilalang si Victor, isang bilyonaryong galing sa Singapore na nagnanais na mamuhunan sa bansa. You look exquisite, Miranda. Rare find ang isang babaeng may ganda at talino sa negosyo na tulad mo. Ang sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila pulot-pukyutan habang hinahawakan ng kamay ni Miranda sa ibabaw ng lamesa. Huminga ng malalim si Miranda. Ninanamnam ang atensyon na matagal na niyang hinahanap mula nang iwan niya si Diego. Salamat, Victor. Alam mo naman,
Madali lang ang negosyo kung alam mo kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Marami akong impormasyon tungkol sa De La Vega Holdings na siguradong magugustuhan mo. Hindi alam ni Miranda na ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay naririnig ni Arthur. Si Victor ay hindi bilyonaryo. Isa siyang intelligence officer na tauhan ng general. Ang buong tagpong ito ay isang maingat na inihandang kumunoy para sa babaeng sumira sa buhay ni Clara. Habang nangyayari ang marangyang hapunan na yon, sa labas ng restaurant, sa gilid ng madilim na eskinita, kung saan itinatambak ang mga basura, isang lalaki ang nakayuko habang nagwawalis ng mga kalat. Si Diego. Nakasuot siya ng uniforme ng isang utility worker. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara para hindi makilala. Sa isang pagkakataon, napatingin si Diego sa malaking bintana ng restaurant. Nakita niya si Miranda, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagbagsak, na tumatawa at humihigop ng mamahaling wine. Ang kislap sa mga mata ni Miranda ay ang mismong kislap na nakita ni Diego noong niloloko pa siya nito. Isang matinding pait ang gumuhit sa lalamunan ni Diego. Diyan ka magaling, Miranda. Ang maghanap ng bagong biktima habang ang dati mong iniwan ay nabubulok sa dumi. Ang bulong ni Diego sa kanyang sarili, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng walis hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa sandaling iyon, tuluyan nang namatay ang huling sentimo ng pag-ibig ni Diego para sa babaeng iyon, napalitan ng isang malamig na pagnanais na makitang bumagsak ang lahat ng kasamaan. Samantala, sa mansyon ng mga De La Vega, si Clara ay nakaupo sa harap ng kanyang grand piano. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumitipa ng isang malungkot na melodiya. Kahit hindi niya maalala ang pamagat ng kanta, ang kanyang mga kamay ay kusa itong tinutugtog. Pumasok si Arthur sa silid. Ang kanyang anyo ay agad na lumambot nang makita ang kapatid. Napakaganda ng tugtog mo, Clara. Naalala mo na ba kung sino ang nagturo sa iyo niyan? Tumigil si Clara sa pagtugtog at tumingin sa kanyang mga palad. Hindi, kuya. Pero pakiramdam ko ay tinugtog ko ito noon para sa isang taong mahalaga sa akin. May isang imahe ng isang maliit na sala, isang basag na baso, at isang lalaking nakikinig sa akin habang umiiyak siya. Tumigas ang panga ni Arthur. Imahe lang yan ng pagod, Clara. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang mga anino. Pero kuya, bakit pakiramdam ko ay may itinatago kayo sa akin? Ang boses ni Clara ay puno ng pagduda. Sinasabi niyo na aksidente ang nangyari, pero tuwing nakakakita ako ng puting tubo o naririnig ko ang tunog ng ospital, pakiramdam ko ay may sumasakal sa akin. At ang lalaki sa kalsada kanina, ang kanyang mga mata ay parang sumisigaw sa akin. Lumapit si Arthur at hinawakan ang balikat ni Clara. Proteksyon lang ang ibinibigay ko, Clara. Ang katotohanan minsan ay parang lason. Mas mabuting hindi mo na ito inumin kung gusto mong mabuhay ng payapa. Bumalik ang eksena sa restaurant. Inilabas ni Victor ang isang dokumento, isang kontrata para sa isang joint venture na mangangailangan ng pirma ni Miranda bilang consultant. Ang nakasulat sa dokumento ay hindi tungkol sa negosyo. Ito ay isang pag-amin ng lahat ng kanyang pakikipagsabwatan kay Diego laban sa kumpanya ni Clara na nakatago sa ilalim ng mga teknikal na salitang legal. Pirmahan mo na ito, Miranda. This is your ticket back to the top. Ang udyok ni Victor nang may mapanlinlang na ngiti. Kinuha ni Miranda ang pluma. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Sa kanyang isip, nakikita na niya ang sarili na muling nakatayo sa itaas ni Clara de la Vega. Para sa ating kinabukasan, Victor, ang sabi niya bago mabilis na itinoon ang dulo ng pluma sa papel. Eksaktong sa pagdampi ng tinta sa dokumento, isang mensahe ang natanggap ni Arthur sa kanyang telepono. The snake has bitten the bait. Napangiti si Arthur, isang ngangiting hindi mo na naisin na makita sa dilim. Tumingin siya kay Clara na muling nagsimulang tumugtog ng piano.
Malapit na, Clara. Malapit nang matapos ang paglilinis sa iyong nakaraan. At pagkatapos niyon, wala nang kahit na sinong Diego o Miranda ang makakaalala pa sa pangalan mo. Ang bulong ni Arthur sa hangin, habang ang tunog ng piano ni Clara ay unti-unting nagiging mas mabilis at mas matapang, tila isang babala ng paparating na unos. Ang sakit ay hindi na kaaway, kundi isang guro. At sa bawat hakbang na ginagawa ko, tinuturuan ako nitong huwag nang muling maging biktima. Ang boses ni Clara ay wala nang bakas ng pag-aalinlangan habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na gym sa loob ng mansyon. Wala na ang wheelchair, wala na ang mga bakal na barandilya. Nakasuot si Clara ng itim na leggings at simpleng t-shirt. Basang-basa ng pawis ang kanyang likuran, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng determinasyon. Sa harap niya ay isang malaking punching bag. Sa bawat suntok na kinalpeltas niya, tila may isang alaala ng kahinaan ang kanyang dinudurog. Hindi ito para sa pisikal na pakikipaglaban, kundi para patunayan sa kanyang sarili na ang kanyang katawan ay kanya na muli. Pinanood siya ni General Arthur mula sa pinto. Namamangha siya sa bilis ng pagbabago ng kanyang kapatid. Sa loob ng ilang linggo, ang Clara na mahinhin at laging nakayuko ay naglaho na parang bula. Ang ipinalit dito ay si CDV, isang babaeng may malamig na disposisyon, matalas ang isipan, at may aura na hindi kayang tapatan ng kahit sinong general. Tama na muna yan, Clara. Baka mabigla ang puso mo. Ang paalaala ni Arthur habang iniabot ang isang bote ng tubig at malinis na tuwalya. Kinuha ni Clara ang tubig at ininom ito ng diretso. Hindi alintana ang patak na dumadaloy sa kanyang leeg. Ang puso ko ay matagal nang tumigil sa pagtibok para sa ibang tao, kuya. Ngayon, tumitibok na lang ito para sa layunin. Naglakad sila patungo sa library kung saan ang mga lamesa ay puno ng mga folder at laptop. Hindi lang pisikal ang naging pagsasanay ni Clara. Inaral niya ang bawat galaw ng merkado, ang bawat koneksyon ng De La Vega Holdings, at higit sa lahat, ang bawat butas sa mga kumpanyang dating pagmamay-ari ni Diego Valderrama. Kahit hindi pa rin lubos na malinaw ang bawat detalye ng kanyang nakaraan, alam ni Clara na ang pangalang Valderrama ay simbolo ng isang malaking utang na kailangang bayaran. Kuya, gusto kong pangunahan ang darating na charity auction ng De La Vega Foundation. Ang pahayag ni Clara habang tinitingnan ang isang digital invitation sa screen. Hindi lang ito para sa charity. Gusto kong ito ang maging entablado para ipakilala ang bagong mukha ng ating pamilya. Napatigil si Arthur. Sigurado ka ba? Alam mong sa gabing iyon, lahat ng mga aninong pilit nating iniiwasan ay siguradong lilitaw. Miranda will be there, and maybe even Diego in the shadows. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Iyon mismo ang gusto ko. Gusto kong makita nila ang babaeng akala nila ay nabaon na sa limot. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata kapag nalaman nilang ang basahang tinapakan nila ay siya ng may-ari ng sahig na kanilang kinatatayuan. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging sentro ng paghahanda. Ang mga sastre ay naglabas-masok para sa pagsusukat ng mga gown. Ang mga florist ay nagpadala ng mga sample ng pinakamahal na bulaklak. At ang seguridad ay hinigpitan ng higit pa sa dati. Si Clara ay naging abala sa bawat detalye. Siya ang pumili ng mga gamit na ia-auction, mga gamit na may kinalaman sa kanyang nakaraan na hindi na niya kailangan, kabilang ang isang antigong pluma na ginamit sa pagpirma ng mga mahalagang dokumento ng kumpanya. Habang maingat na hinahawakan ni Clara ang plumang iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na panginig sa kanyang mga daliri. Isang mabilis na gunita ang dumaan, isang boses ng lalaki na nagsasabing, "Ang plumang ito ang magdadala sa atin sa tuktok, Clara." Agad niyang binitiwan ang pluma at itinago ang kanyang kamay sa likod. Ang hapdi ng nakaraan ay naroon pa rin,
Ngunit ginagamit na niya itong gasolina para sa kanyang galit. Sa kabilang dako ng lungsod, ang balita tungkol sa Grand Charity Auction ng mga De La Vega ay naging usap-usapan sa bawat kanto. Sa isang madilim na silid ng motel, binabasa ni Miranda ang balita sa isang tabloid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa inggit. Isang gabi ng karangyaan. At siguradong naroon si Victor. Ang bulong niya, hindi alam na ang kanyang Victor ay bahagi ng patibong. Samantala, si Diego, na ngayon ay mas maayos na ang hitsura dahil sa kaunting perang naipon mula sa pagtatrabaho sa kalsada, ay nakatitig din sa isang poster ng auction na nakadikit sa isang pader. Nakita niya ang pangalan, Clara de la Vega, Chairwoman. Nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang Clara ay naroon na sa tuktok, habang siya ay nasa ilalim pa rin ng putik. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kailangan niyang makapasok sa auction na yon, hindi para manggulo, kundi para makita ang mukha ng babaeng pinatay niya sa kanyang puso. Ngunit nabuhay ng mas maliwanag kaysa sa kahit anong bituin. Ang gabi ng auction ay itinakda. Ang bawat imbitasyon na ipinadala ay tila isang mitya na nakatutok sa isang kanyon. Ang hangin sa Maynila ay tila bumibigat, puno ng tensyon at hindi masabing mga lihim. Sa huling sandali bago matapos ang araw, tumayo si Clara sa harap ng kanyang malaking bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Sa gabing ito, tatapusin ko ang huling kabanata ng aking pagiging biktima. Ang bulong niya sa hangin. Handa na akong maningil. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang hindi kilalang sobre ang inilapag ng isang katulong sa kanyang lamesa. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging isang maliit na tuyong talulot ng sampagita ang nasa loob. Sa sandaling mahawakan ito ni Clara, ang kanyang puso ay biglang kumitid. Isang pangalan ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang pangalan na pilit ibinabaon ni Arthur sa limot. Diego. Ang bulong na yon ay tila isang sumpa na nagpatahimik sa buong silid, habang ang kidlat ay muling gumuhit sa kalangitan, nagbabadya ng isang gabing puno ng muling pagkikita at matinding pagtutuos. Ang bango ng sampagwita ay hindi amoy ng karangyaan, kundi amoy ng isang libingan ng mga pangarap na matagal ko nang ibinaon. Ang bulong na ito ni Clara ay tila isang malalim na buntong hininga habang nakatitig siya sa tuyong talulot ng bulaklak sa kanyang palad. Sa labas ng kanyang silid, ang tunog ng marangyang orkestra ay nagsisimula ng punuin ang bawat sulok ng De La Vega Grand Ballroom, ngunit sa loob ng kanyang puso, tanging ang nakakabinging katahimikan ng nakaraan ang namamayani. Nakatayo si Clara sa harap ng isang dambuhalang salamin, suot ang isang gown na kulay hating gabi. Isang disenyong puno ng mga itim na kristal na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga balikat ay tuwid, ang kanyang mukha ay inukit sa determinasyon, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ng isang mamahaling kwintas na brilyante. Ang bawat kislap ng hiyas ay tila nanunuya sa kanya. Ipinapaalala ang gintong kwintas na isinakripisyo niya noon para sa isang lalaking naging anay sa kanyang buhay. Ano na nga ba ang mas totoo? Ang ginto sa aking leeg o ang pait na tila bumabara sa aking lalamunan? Ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang pait na hindi kayang pawiin ng kahit anong mamahaling pabango. Clara, oras na. Lahat sila ay naghihintay sa reyna ng gabi. Ang boses ni General Arthur mula sa likuran ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakasuot ang general ng kanyang full dress uniform. Ang mga medalya sa kanyang dibdib ay naglalabas ng tunog ng metal sa bawat hakbang. Huminga ng malalim si Clara, binitiwan ng tuyong sampagita at tumingin sa kanyang kuya. Let them wait. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundo ng aking pagdating. Sa ibaba, sa gitna ng naglalakihang mga chandelier at usap-usapan ng mga elite sa Maynila. Pumasok si Miranda nang may nakakasilaw ng ngiti.
Akala ng lahat ay isa siyang matagumpay na negosyante, ngunit ang bawat hiyas na suot niya ay bahagi lamang ng patibong na inihanda ni Arthur. Sa gilid ng silid, nakita ni Miranda si Victor at agad itong lumapit ng may mapang-akit na tingin. "Victor, dear! Napakaganda ng gabing ito, isn't it? I can't wait to see the face of this De La Vega heiress." Ang sabi ni Miranda, ang kanyang boses ay puno ng pait na itinatago sa ilalim ng tamis. Hindi kalayuan sa kanila. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng waiter ang tahimik na naglalakad. Bit-bit ang isang tray ng mga baso ng champagne. Si Diego, ang kanyang maskara, ay mahigpit na nakakabit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Laging nakatingin sa dambuhalang hagdanan kung saan inaasahang lalabas ang bida ng gabi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang paparating na trahedya. Biglang tumigil ang musika. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang maliwanag na spotlight na nakatutok sa tuktok ng hagdanan. Ang tunog ng mga takong ni Clara sa marmol na sahig ay tila mga hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Dahan-dahang bumaba si Clara. Ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya at kapangyarihan. Nang makarating siya sa gitna ng hagdan, tumigil siya at inalis ang kanyang shades. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig at pagsusumamo, ay tila mga kristal na yelo na tumitingin sa karamihan. Nabitawan ni Diego ang tray na kanyang hawak. Ang tunog ng pagbasag ng mga baso sa sahig ay tila isang hudyat ng muling pagkikita ng dalawang mundong pinaghiwalay ng kataksilan. Ang mga piraso ng kristal ay nagkalat sa paanan ni Diego, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa babaeng nasa hagdan. "Clara," ang bulong ni Diego, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanya. Napalingon si Clara sa direksyon ng ingay. Ang kanyang paningin ay dumaan sa mga nagkakagulong mga panauhin hanggang sa huminto ito sa isang lalaking nakasuot ng uniforme ng waiter. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tila nawalan ng tunog. Nakita ni Clara ang mga mata ni Diego. Ang mga matang dati ay tinawag niyang langit, ngunit ngayon ay tila impyerno ng kanyang mga ala-ala. Isang matinding kirot ang gumuhit sa sentido ni Clara. Ang mga imahe ng puting tubo, ng isang kamay na humihila ng hangin, at ng mukha ni Diego na nakangiti habang siya ay naghihingalo ay biglang sumabog sa kanyang isipan. Napahawak si Clara sa barandilya, ang kanyang mukha ay biglang namutla. "Are you okay, Clara?" Ang bulong ni Arthur, ang kanyang kamay ay agad na sumuporta sa baywang ng kapatid. Hindi sumagot si Clara. Sa halip, tumingin siya ng diretso kay Miranda na ngayon ay nakatayo rin sa gitna ng silid. Nanlalaki ang mga mata sa gulat at inggit. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Isang ngangiting nagbababadya ng pagtatapos ng laro. "Welcome to the auction of the century." Ang boses ni Clara ay umalingaw-ngaw sa sound system, malinaw at nakakapangilabot. "Tonight, we are not just selling antiques, we are selling the truth." Kinuha ni Clara ang isang maliit na remote control at pinindot ang isang button. Ang malaking screen sa likuran niya, na dapat ay magpapakita ng mga gamit na i-auction, ay biglang nagpakita ng isang video, isang malabo, ngunit malinaw na kuha, mula sa isang security camera sa room 400 at 2 ng isang ospital. Ang video kung saan isang lalaki ang humihila ng life support ng kanyang asawa. Ang buong ballroom ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan bago ito napalitan ng mga bulungan ng pagkagulat at pangingilabot. Si Miranda ay napasandal sa pader, habang si Diego ay naramdaman ang panlalamig ng kanyang buong katawan. "Clara, stop this!" Ang sigaw ni Diego sa gitna ng karamihan. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at takot. Tiningnan siya ni Clara mula sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay walang kahit isang patak ng awa.
Who are you to tell me what to do, stranger? The auction has just begun, and the highest bidder will get to stay alive. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ni Arthur ay nagsimulang pumuwesto sa bawat pinto. Ang gabi ng charity ay tuluyan ng naging gabi ng pagtutuos, at ang bawat isa sa kanila ay nakulong sa loob ng isang realidad na wala ng takasan. Ang bawat sentimong pinaghirapan ko, itinustos ko sa pangarap mo, pero ang huling barya sa bulsa mo ay ibinayad mo sa aking kamatayan. Ang boses ni Clara ay parang isang malamig na hangin na tumatagos sa bawat buto ng mga taong naroon sa ballroom. Ang bawat salita niya ay may bigat ng 5 taon ng pagtitiis. Nang bawat gabing hindi siya natulog para lamang masiguradong may pagkain sa lamesa at may puhunan ng negosyo ni Diego. Sa gitna ng nagkalat na bubog ng champagne, nanatiling nakaluhod si Diego. Ang kanyang uniforme ng waiter ay basang-basa, hindi lamang ng alak, kundi ng sarili niyang pawis at luha. Ang imahe sa dambuhalang screen sa likuran ni Clara ay nanatiling nakahinto sa sandaling hinila ni Diego ang ventilator. Isang imahe ng kataksilan na hindi na mabubura ng kahit anong paliwanag. Clara, makinig ka. Patawarin mo ako. Hindi ko ginusto yon, natakot lang ako. Ang hiyaw ni Diego ay puno ng desperasyon, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang huni ng insekto sa harap ng nagngangalit na leon na si General Arthur. Lumapit si Clara. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol ay tila hatol ng kamatayan. Huminto siya sa tapat ni Diego at dahan-dahang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Inalis niya ang mamahaling lace, nagwantes, at doon ay tumambad ang isang malaking pilat ng sunog sa kanyang palad. Isang pilat na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng mga pangako ni Diego. Naalala mo ba ito, Diego? Ang tanong ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa kilaliman ng galit. 6 na taon na ang nakalilipas noong nasunog ang inuupahan nating kwarto sa Tondo. Sinabi mo sa lahat na nakalabas ka ng mag-isa. Pero ang totoo, ako ang bumalik sa loob. Ako ang humila sa iyo mula sa nagbabagang kisame. Ang pilat na ito, ang katunayan na ibinigay ko ang balat ko para lang mabuhay ka. Isang sama-samang singhap ng pangingilabot ang narinig mula sa mga panauhin. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa video. Si Clara ay hindi lamang naging martir na asawa. Siya ang naging tagapagligtas ni Diego na binalasubas ng huli. Utang na loob, Diego. Iyan ang konsepto na hindi mo kailanman naintindihan. Ang pagpapatuloy ni Clara habang tinitingnan ang nanginginig na lalaki. Ibinigay ko sa iyo ang buhay ko sa gitna ng apoy, pero ibinigay mo sa akin ang kamatayan sa loob ng isang malamig na kwarto ng ospital. Habang nangyayari ito, tinangka ni Miranda na dahan-dahang umatras patungo sa gilid ng pinto. Ngunit bago pa siya makalayo, ang kanyang Victor ay humarang sa kanyang daan. Hindi na ito ang malambing na bilyonaryong kakwentuhan niya kanina. Ang mukha ni Victor ay kasing tigas na ng bakal. Saan ka pupunta, Miranda? Ang tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Hindi mo pa natatapos ang iyong dessert at ang main course ay ang pagpirma mo sa mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang utak sa likod ng pagnanakaw ng pondo sa De La Vega Holdings noong akala nyo ay ulila lang si Clara. Hindi! Niloloko nyo ako. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Ang sigaw ni Miranda. Ang kanyang boses ay pumitlag sa takot nang makita ang mga pulis na pumasok sa ballroom. Tumingin si Clara kay Miranda, isang malamig at walang emosyong tingin. Ang mga hiyas na suot mo, Miranda, ay binili mula sa dugo ng aking pagsasakripisyo. At ngayong gabi, bawat piraso niyan ay kukunin ko pabalik kasama ang iyong kalayaan. Sa isang iglap, ang mga security personnel ng mga De La Vega ay mabilis na kumilos. Ang mga pinto ay tuluyan ng isinara. Ang ballroom na kanina ay lugar ng karangyaan
ay naging isang pampublikong korte. Lumapit si General Arthur kay Diego. Ang kanyang bota ay lumilikha ng mabigat na tunog sa sahig. Sinasabi mo na natakot ka lang? Ang takot ay hindi dahilan para pumatay ng taong nagligtas sa iyo. Ang tawag doon ay kawalang hiyaan. Hinawakan ni Arthur ang kelyo ni Diego at marahas itong itinayo. Clara, please, wag mo itong gawin. Mahal mo ako, di ba? Ang huling pagsusumamo ni Diego habang kinakaladkad siya ng mga tauhan ni Arthur patungo sa naghihintay na mga sasakyan ng pulis sa labas. Tumalikod si Clara. Hindi niya hinayaang makita ni Diego ang isang solong luha na dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata. Ang huling luha para sa lalaking dati niyang itinuring na mundo. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nagsasabing tapos na ang panahon ng pagtitiis. Ngunit sa gitna ng katahimikan matapos mailabas ang mga suspek, isang matandang lalaki na nakaupo sa pinakamadilim na sulok ng ballroom ang dahan-dahang tumayo. Nakasuot siya ng isang lumang Amerikana at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Clara ng may kakaibang kinang. Lumapit ang matanda kay Clara at sa kanyang paglalakad, tila ang hangin ay naging mas mabigat. Napakaganda ng iyong paghihiganti, Senyorita Clara. Ang sabi ng matanda, ang kanyang boses ay parang kalawang na kinakain ng panahon. Pero alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog sa 6 na taon na ang nakalilipas? Napatigil si Clara. Ang kanyang puso ay biglang kumitid. Ang misteryosong matanda ay may hawak na isang maliit at sunog na litrato. Ang litrato ni Clara noong bata pa siya, na tanging ang pamilya De La Vega lang ang dapat na mayroon. Hindi iyon aksidente, Clara. Ang bulong ng matanda, sapat na para marinig lamang ng dalaga. At ang lalaking pinakasalan mo ay may mas malalim na koneksyon sa iyong pagkawala noong bata ka pa kaysa sa inaakala mo. Nabitawan ni Clara ang kanyang baso ng tubig. Ang tunog ng muling pagbasag ay tila isang babala na ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula. Tumingin siya sa matanda. Ang kanyang buong mundo ay muling nayanig ng isang bagong lihim na maaring sumira sa lahat ng kanyang natitirang tiwala. Hindi aksidente ang pagkakalayo mo sa iyong pamilya, Clara. Ang lalaking akala mo ay naging sandigan mo, siya ang naging mitya ng iyong unang pagkawala. Ang mga salitang ito mula sa matanda ay tila isang malakas na sampal na nagpabaling sa tagumpay ni Clara ngayong gabi. Ang kanyang mga paa, na kanina ay matatag, na nakatayo sa tuktok ng kanyang paghihiganti, ay muling nanginginig sa ibabaw ng malalamig na marmol ng ballroom. Nakatayo si Clara sa gitna ng silid. Ang kanyang gown, na kulay hating gabi, ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ngunit ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kaninang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalituhan. Sa paligid niya, ang mga bulungan ng mga panauhin ay tila naging mga bubuyog na naglalabas ng nakakahilong ingay, habang ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak ay biglang naging nakakasuka. Ang dambuhalang screen sa likuran niya ay patuloy na nagpapakita ng video ni Diego, ngunit sa isipan ni Clara, isang mas lumang imahe ang nagsisimulang mabuo. Isang imahe ng isang batang babaeng umiiyak sa gitna ng isang madilim na kalsada at isang anino ng lalaking kumuha sa kanyang kamay. Anong ibig mong sabihin, Mang Tomas? Ang boses ni Clara ay halos isang bulong, puno ng takot na baka ang katotohanang kasunod nito ay mas matindi pa sa kataksilang naranasan niya. Inabot ng matanda ang sunog na litrato. Tingnan mo ang likod ng larawang ito, Senyorita. May pirma dyan ng taong nagbigay sa akin nito para itago. Isang pangakong hindi ko dapat sirain, pero hindi ko na kayang mamatay na dala ang sikretong ito. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa sunog na gilid nito hanggang sa maibaliktad niya ang papel. Doon, sa ilalim ng mantsa ng panahon at apoy, ay may nakasulat na mga letra sa isang pamilyar na paraan ng pagsulat. Property of DV.
1978. Ang taon kung kailan nawala si Clara sa isang parke sa Maynila. Ang taon kung kailan ang pamilya De La Vega ay nagsimulang gumuho dahil sa pighati. Ang puso ni Clara ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay nagdadala ng sakit na tila sumasabog sa kanyang mga ugat. Property of Diego Valderrama. Paano? Noong mga panahong iyon, si Diego ay isang batang lansangan lamang, samantalang siya ay ang prinsesa ng mga De La Vega. Clara, huwag kang makinig sa kanya. Isang baliw na matanda lang yan na gustong sumira sa gabing ito. Ang sigaw ni General Arthur habang mabilis na lumalapit. Ang kanyang anyo ay puno ng proteksyon, ngunit sa loob ng mga mata ng general, nakita ni Clara ang isang mabilis na kislap ng takot. Isang takot na tila ba alam na niya ang lihim na ito noon pa man. Hinarap ni Clara ang kanyang kuya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda. Bakit kuya? Bakit tila takot na takot ka na magsalita siya? May alam ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Wala akong alam, kundi ang kaligtasan mo, Clara. Ang sagot ni Arthur, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Dahilan? Upang tumahimik ang lahat. Ilabas ang matandang ito. Ngayon din, habang kinakaladkad ng mga tauhan ni Arthur ang matanda palabas, sumigaw pa ito ng isang huling babala. Ang sunog sa tondo ay hindi para mamatay si Diego, Clara. Ang sunog na yon ay para burahin ang ebidensya ng iyong nakaraan. Tanungin mo siya sa kulungan. Tanungin mo siya tungkol sa kanyang ama. Naiwan si Clara na nakatayo sa gitna ng ballroom, hawak ang sunog na litrato. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang mga alaala ay nagsimulang maglaro. Ang bawat pagkakataon na sinasabi ni Diego na sila ay itinadhana. Ang bawat beses na sinasabi nito na ililigtas siya nito mula sa kalungkutan. Ngayon, ang bawat salitang yon ay tila mga taling nakasakal sa kanyang leeg. Ang lahat ba ng pagmamahalan nila sa loob ng 5 taon ay isang bahagi lamang ng isang mas malaking plano? Ang kanya bang paghihirap sa trabaho para itaguyod si Diego ay ang paraan ng lalaki para pagbayarin siya sa isang kasalanang hindi niya alam? Napatingin si Clara sa labas ng malaking bintana. Sa malayo, nakita niya ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis na nagdadala kay Diego patungo sa piitan. Ang lalaking inakala niyang kaaway na tinalo na niya ay tila naging isang mas malaking halimaw na nagmumula sa kanyang sariling pagkabata. Isang matinding panlalamig ang dumaloy sa kanyang katawan. Naupo si Clara sa sahig, hindi alintana ang kanyang mamahaling gown na nagkalat sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay itinabon niya sa kanyang mukha at doon, sa gitna ng karangyaan ng De La Vega Ballroom, ay nagpakawala siya ng isang tahimik na hiyaw ng pighati. Bakit, Diego? Hindi pa ba sapat na pinatay mo ako sa ospital? Kailangan mo rin bang nakawin ang buong pagkatao ko simula pa nung bata ako? Sa loob ng kanyang isipan, isang desisyon ang nabuo. Hindi pa tapos ang gabi. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Kailangan niyang harapin si Diego sa loob ng malamig na rehas, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom na humihingi ng kabayaran para sa kanyang buong buhay na ninakaw. Hindi ko ginustong mawala ka sa pamilya mo, Clara. Bata pa lang tayo, itinakda na tayong magkasama, pero sa paraang hindi mo kailanman maiintindihan. Ang boses ni Diego ay gumaralgal, tila isang sirang plaka na naglalabas ng tunog ng pagkabulok sa loob ng malamig at madilim na selda ng Makati City Jail. Nakatayo si Clara sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang katawan ay balot ng isang mamahaling trench coat na tila nagsisilbing proteksyon laban sa lason na ibinubuga ng lalaking nasa harap niya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Diego ay parang isang maruming daliri na pilit humahaplos sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang sunog na litrato mula sa taong 1978.
978, ang ebidensya ng isang buong buhay na nakabase sa kasinungalingan. Ang amoy ng luma at basang semento, ang tunog ng mga susi na kumakalansing sa malayo, at ang nakakabinging ugong ng isang luma at kinakalawang na bentilador ay tila nagpapatagal sa bawat segundo ng kanyang paghihirap. Ang kanyang puso, na kanina ay punong-puno ng galit, ay tila uant-unting nagiging abo. Gaano ba kalalim ang hukay na kinalalagyan niya? Akala niya ay sapat na ang katotohanang tinangka siyang patayin ni Diego sa ospital. Ngunit ang malamang, siya ay isang binihag na biktima. Simula pa noong pagkabata, ay isang bagong uri ng impyerno. Ilang taon, Diego? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig ngunit nanginginig ang mga labi. Ilang taon mo akong pinaglaruan? Noong pinakasalan mo ako? Noong sinabi mong mahal mo ako habang kumakain tayo ng tuyo sa tondo? Iyon ba ay dahil sa pag-ibig o dahil sa takot na malaman ko kung sino ka talaga? Niyuko ni Diego ang kanyang ulo, ang kanyang mga kamay na nakaposa sa dahan-dahang itinuon sa lamesa. Ang tatay ko, siya ang inutusan noon. Isang maliit na tauhan lang siya, Clara. Kinuha ka niya sa parke dahil sa utos ng mga kaaway ng pamilya mo. Ako ang batang inatasan na bantayan ka sa isang bodega sa loob ng 3 araw. Pero nakita kita. Nakita ko kung paano ka umiyak habang hinahanap ang Kuya Arthur mo. Doon pa lang, alam kong hindi ko kayang mawala ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Isang tawa na mas masakit pa sa iyak. Kaya sa halip na ibalik mo ako sa pamilya ko, pinili mong itago ako? Pinili mong hayaan akong lumaking ulila sa isang ampunan habang alam mo kung nasaan ang tunay kong tahanan. Pagkatapos, hinintay mo akong lumaki para pakasalan ako at nakawan muli. Hindi. Mahal kita, Clara. Ang hiyaw ni Diego, pilit na tumatayo, ngunit agad na pinigilan ng isang bantay. Gusto kitang protektahan. Alam kong kapag nalaman ng mga De La Vega ang totoo, papatayin nila ang pamilya ko. Ang sunog sa tondo. Sinadya ko yon para mamatay ang tatay ko at lahat ng ebidensya. Ginawa ko yon para sa ating dalawa. Napahawak si Clara sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Diego ay tila mga kutsilyong ibinabaon sa kanyang baga. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat, ay ang mismong lalaking nagnakaw sa kanya ng kanyang pagkabata, ng kanyang magulang, at ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat haplos nito noon ay tila naging malapot na putik sa kanyang balat. Hindi iyon pag-ibig, Diego. Iyon ay obsession. Iyon ay pagnanakaw. Ang madiing sabi ni Clara, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa salamin. Ginamit mo ang utang na loob ko sa iyo para itali ako sa isang buhay na punong-puno ng hirap. Pinanood mo akong magpakapagod sa trabaho habang alam mong mayaman ako. Pinanood mo akong umiyak gabi-gabi dahil sa pangungulila sa mga magulang ko habang hawak mo ang susi ng aking pagkakakilanlan. Biglang tumahimik si Diego. Ang kanyang mga mata ay nanliit at isang kakaibang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti ng isang taong wala nang natitirang itatago. Akala mo ba, Clara, ay pamilya De La Vega lang ang biktima rito? Bakit hindi mo tanungin ang Kuya Arthur mo kung bakit napakadali niyang tanggapin ang kwentong na wala ka lang sa parke? Bakit hindi mo itanong sa kanya kung sinong De La Vega ang nagbayad sa tatay ko para ilayo ka? Napatigil ang pagtibok ng puso ni Clara. Ang hangin sa loob ng selda ay tila biglang nawala. Ang bawat kislap ng ilaw ay tila nagiging kulay dugo. Anong sinasabi mo? Ang pautal-utal na tanong ni Clara. Ang mga De La Vega ay hindi kasing linis ng iniisip mo, Clara. May isang tao sa loob ng mansyong yon na gustong mawala ka para makuha ang buong mana. At ang taong iyon, siya ang tunay na nag-utos sa tatay ko. Ang bulong ni Diego, ang kanyang boses ay puno ng lason. At sa tingin mo ba,
Aksidente lang na nahanap ka ni Arthur eksaktong 20 minuto matapos kitang subukang patay. Nabitawan ni Clara ang sunog na litrato. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa semento ay tila isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Ang kanyang buong mundo ay muling nayanig, ngunit sa pagkakataong ito, ang lamat ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa mismong pundasyon ng pamilyang inakala niyang nagligtas sa kanya. Clara, tapos na ang oras ng pagbisita. Ang boses ng bantay ay bumasag sa katahimikan. Tumalikod si Clara nang hindi tinitingnan si Diego. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng presinto ay tila isang paglalakad sa isang walang hanggang kadiliman. Sa labas, naghihintay ang itim na sasakyan ng mga De La Vega. At sa loob nito, nakita niya ang silweta ni General Arthur na tahimik na naghihintay. Habang papalapit siya sa sasakyan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na nagpaparamdam sa kanya ng mas matinding takot kaysa sa kamatayan. Sino sa kanila ang tunay na nagligtas sa akin at sino ang tunay na pumatay sa aking buhay? Hindi sapat ang isang buhay para pagbayaran ng bawat segundong ninakaw mo sa akin, Diego. Pero sisiguraduhin kong sa bawat araw na natitira sa iyo, ang pangalan ko ang magiging huli mong dasal bago ka lamunin ng dilim. Ang boses ni Clara ay parang isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng loob ng sasakyan habang dahan-dahan itong umaalis mula sa presinto. Nakalapat ang likod ni Clara sa malambot na sandalan ng itim na SUV, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa yelo. Sa kanyang tabi, si General Arthur ay nananatiling tahimik. Ang kanyang paningin ay nakapako sa labas ng bintana habang ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na dumadaan, tila mga guhit ng apoy sa gitna ng gabi. Ang amoy ng mamahaling leather at ang mahinang pag-ugong ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang amoy ng luma at basang semento na tila kumapit na sa balat ni Clara. Anong sinabi niya sa'yo? Ang tanong ni Arthur. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kontrol. Ngunit may isang bahagi nito na bahagyang nanginginig. Tumingin si Clara sa kanyang kuya. Sa loob ng madilim na sasakyan, ang mga mata ng general ay tila dalawang uling na nagbabaga. Naalala ni Clara ang sinabi ni Diego, ang tungkol sa isang De La Vega na nagbayad para ilayo siya. Sa loob ng 5 taon, si Arthur ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang bayani. Pero ngayon, sa ilalim ng liwanag ng pagdududa, ang bawat yakap at proteksyon ni Arthur ay tila naging mga kadenang ginto. Sinabi niya na mahal niya ako. Ang maikling sagot ni Clara, pinipiling itago ang pinakamapanganib na bahagi ng katotohanan. Pero alam nating dalawa na ang pag-ibig ng isang kriminal ay isa lamang paraan para takasan ng kanyang parusa. Tumango si Arthur, tila nakahinga ng maluwag. Tama ka. Ang mga taong tulad niya ay eksperto sa pagmamanipula ng damdamin. Huwag mo nang hayaang pasukin ng kanyang lason ang isipan mo, Clara. Bukas, ang Miranda na yon ay haharap na rin sa korte. Tapos na ang laban. Habang papalapit sila sa mansyon sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang siksikan at mainit na selda ng mga babae, nararanasan ni Miranda ang kanyang sariling bersyon ng impyerno. Wala na ang kanyang mamahaling makeup, wala na ang kanyang ayos na buhok. Ang kanyang pulang bestido ay may punit na at puno ng dumi. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod habang ang ibang mga bilanggo ay nakatingin sa kanya ng may halong panunuya. Akala mo ba ay espesyal ka rito? Sosyal? Ang sabi ng isang matandang bilanggo habang kinukuha ang platitong plastik na may lamang tinitigas na kanin at tuyo mula sa harap ni Miranda. Dito, lahat tayo ay basura. At ang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa kahit anong luho. Napaiyak si Miranda, isang tahimik at desperadong pag-iyak. Ito ang karangyaan na ipinagpalit niya sa kanyang dangal.
Ang bawat kislap ng diamante na dati niyang ipinagmamalaki ay napalitan ng kalawang ng rehas. Sa bawat minutong dumadaan, ang boses ni Clara ay tila naririnig niya sa hangin. Ipinapaalala sa kanya na ang pag-akyat niya sa itaas ay isa lamang mabilis na pagbulusok patungo sa alabok. Nang makarating si Clara sa mansyon, hindi siya dumiretso sa kanyang silid. Sa halip, nang masiguro niyang nakatulog na si Arthur, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa library ng General. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa makapal na alpombra ay tila isang magnanakaw na naghahanap ng sariling buhay. Pinihit niya ang hawakan ng pinto, isang mahinang paglapat ng metal na tila isang babala. Sa loob, ang amoy ng mga lumang libro at tabako ay bumalot sa kanya. Alam ni Clara na dito itinatago ni Arthur ang lahat ng mga dokumento ng pamilya. Sa ilalim ng isang selyadong drawer sa lamesa ng General, nakita niya ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng isang antigong kompas. Nanginig ang mga daliri ni Clara habang binubuksan ang drawer. Sa loob nito, nakita niya ang isang makapal na folder na may titulong Case File 1978, Disappearance of Clara de la Vega. Binuksan niya ito at ang bawat pahina ay tila isang sugat na muling binubuksan. Nakita niya ang mga ulat ng pulis, ang mga larawan ng parke at ang listahan ng mga suspek. Ngunit sa pinakahuling bahagi ng folder, may isang sulat na hindi nakasama sa opisyal na ulat. Isang bank transfer record na may petsang 1 linggo matapos siyang mawala. Ang halaga ay napakalaki, 5 milyong piso. At ang pangalan ng nagpadala ay hindi isang estranghero. Ang pangalan ay Adivi. Napatakip si Clara sa kanyang bibig para hindi makawala ang isang hiyaw. Arthur de la Vega. Ipinadala ang pera sa isang account na nakapangalan sa ama ni Diego. Biglang bumukas ang ilaw sa library. Ang buong silid ay binalot ng isang nakakasilaw na liwanag. Nakatayo sa pintuan si General Arthur. Ang kanyang anyo ay tila isang dambuhalang anino na humaharang sa lahat ng labasan. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng lambing, kundi ng isang malamig at nakakatakot na awtoridad. Sabi ko sa iyo, Clara, ang katotohanan ay parang lason. Ang boses ni Arthur ay parang isang hatol na nagmula sa kailaliman ng lupa. Bakit kailangan mo pang inumin ito? Nabitawan ni Clara ang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang libingan. Tumingin siya sa kanyang kuya, ang lalaking inakala niyang nagligtas sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na halimaw na nagkukubli sa likod ng mga medalya. Bakit, kuya? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay basag na basag. Bakit mo ito ginawa sa sarili mong kapatid? Humakbang si Arthur papasok. Ang bawat yapak ng kanyang bota ay parang isang pagsabog sa pandinig ni Clara. Dahil ang pamilyang ito ay para lamang sa mga malalakas, Clara, at ang tatay natin. Balak niyang ibigay ang lahat sa iyo dahil ikaw ang paborito niya. Kailangan kitang ilayo para matuto silang ako lang ang tanging pag-asa ng mga De La Vega. Isang matinding panlalamig ang dumaloy sa katawan ni Clara. Ang lalaking humila ng ventilator sa ospital ay si Diego. Ngunit ang lalaking kumuha ng kanyang buong buhay ay ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon. Siya ay nakulong sa pagitan ng 2 mamamatay tao at ang mansyong ito, na akala niya ay tahanan, ay naging isang mas malaking bilangguan kaysa sa selda ni Diego. Anong gagawin mo sa akin ngayon? Ang hamon ni Clara. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang bagong uri ng apoy. Isang apoy ng isang babaeng wala nang natitirang mawawala. Napangiti si Arthur. Isang ngangiting walang kahit anong init. Ipagpapatuloy natin ang pagpapanggap, Clara. Dahil sa mundong ito, ang imahe ang mas mahalaga kaysa sa katotohanan. At kung susubukan mong tumakas o magsalita, tandaan mo na ako ang general. Mas madali kitang mapapatahimik kaysa sa ginawa ni Diego. Ang gabi ay tila naging mas madilim.
Sa labas, ang tunog ng hangin ay tila isang panaghoy ng isang batang babaeng muling nawala sa gitna ng sarili niyang pamilya. Huwag mong kalilimutan, Clara, na kung hindi dahil sa akin, nabulok ka na sa tabi ng lalaking kumuha ng iyong hininga. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan, ng yaman, at ng bagong buhay. Ako ang nagligtas sa iyo, kaya huwag mong subukang kumagat sa kamay na nagpakain sa iyo. Ang boses ni General Arthur ay parang isang malamig na hininga ng yelo sa batok ni Clara habang dahan-dahan nitong isinasara ang pinto ng library. Nakatayo si Clara sa gitna ng mga nagkalat na papeles. Ang bawat hininga niya ay tila isang paglunok ng mga bubog. Ang library na dati ay itinuturing niyang simbolo ng karunungan at kapayapaan ay naging isang malamig na kuta ng kataksilan. Ang bawat anino sa pader ay tila mga kamay na nagtatangkang sakalin siya. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang pilat mula sa sunog sa tondo ay tila nag-aapoy muli. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para kay Diego, ang bawat gabing nagpapakapagod siya sa trabaho, ang lahat ng yon ay nagsimula sa isang utos mula sa sarili niyang kuya noong taong 1998. Hindi na ito melodrama. Ito ay isang digmaan. Ligtas? Ang tawag mo ba rito ay kaligtasan, kuya? Ang boses ni Clara ay lumabas na matatag. Kahit na sa loob niya ay gumuho na ang lahat. Ibinenta mo ako sa isang mamamatay tao para lang makuha ang posisyong gusto mo. Pinanood mo akong magdusa sa loob ng 5 taon habang ikaw ay nagpapakasasa sa kapangyarihan. At ngayong gising na ako, gusto mo akong gawing manika sa loob ng iyong bahay-bahayan? Humakbang si Arthur. Ang bawat tunog ng kanyang bota sa sahig ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Clara. Huminto siya ilang pulgada lamang mula sa mukha ng kapatid. Ang mundong ito ay hindi para sa mga mahihina. Clara, kung hindi kita ipinalayo, baka matagal ka nang pinatay ng iba nating kamag-anak. Ginawa ko ang kailangan para mapanatili ang pangalan ng mga De La Vega. At ngayon, gagawin mo rin ang tungkulin mo bilang isang De La Vega. Marahas na hinablot ni Arthur ang braso ni Clara at kinaladkad ito patungo sa bintana. Itinuro niya ang malawak na bakuran kung saan nakatayo ang mga armadong sundalo. Mula sa gabing ito, hindi ka lalabas ng mansyong ito nang wala ang aking pahintulot. Ang bawat tawag mo, ang bawat galaw mo ay dadaan sa akin. Ikaw ang magiging mukha ng ating pundasyon, ang magandang imahe ng De La Vega. At kung susubukan mong mag-ingay tungkol sa nakaraan, tandaan mo na si Diego ay nasa ilalim ng aking kontrol. Isang tawag ko lang at masisiguro kong hinding-hindi na siya makakapagsalita kailanman. Nanginig ang buong katawan ni Clara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nagngangalit na puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Ito ay hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa kung sino ang may hawak ng leeg ng iba. Nang maiwan siyang mag-isa sa loob ng kanyang silid, na ngayon ay isa ng seldang ginto, naupo si Clara sa harap ng kanyang salamin. Inalis niya ang kanyang mga hikaw na brilyante at itinapon ang mga ito sa sahig ng walang pakialam. Ang tunog ng pagbagsak ng mga hiya sa marmol ay tila isang hudyat ng kanyang huling pagbabago. Isang mahinang katok ang naririnig niya sa kanyang balkonahe. Dahan-dahang lumapit si Clara at nakita si Aling Rosa, ang matandang katulong na tapat sa kanya. Ang matanda ay may hawak na isang maliit na piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Senyorita, ito po ay galing sa labas. Ibinigay ng isang lalaking nagtatrabaho sa munisipyo, ang bulong ni Aling Rosa, habang iniabot ang papel sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto. Mabilis na kinuha ni Clara ang papel at binasa ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang sulat ay galing kay Diego mula sa loob ng kulungan. Clara, alam ko ang sikreto ni Arthur.
Hindi lang pagdukot ang ginawa niya. May kinalaman siya sa aksidenteng pumatay sa ating mga magulang. Magtulungan tayo. Ako lang ang tanging paraan para mapabagsak mo ang general. Nabitawan ni Clara ang papel. Ang hangin sa gabi ay tila naging mas mabigat, puno ng amoy ng paparating na bagyo. Si Diego, ang lalaking pumatay sa kanya sa ospital, ay siya na rin bang magiging tanging pag-asa niya para mabuhay sa kamay ni Arthur? Tumingin si Clara sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng biktima. Ito ay mukha ng isang babaeng handang makipagkasundo sa dyablo para lamang makuha ang hustisya. Kung kailangan kong dumaan sa impyerno para sunugin ang mansyong ito, gagawin ko. Ang bulong ni Clara sa hangin. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Bago ito napalitan ng malakas na tunog ng pagbasag ng isang bintana mula sa ibaba. Kasunod nito ay ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na mabilis na tumatakbo sa loob ng pasilyo. Bukas ang pinto ng kanyang silid nang may ganoong kalakas na puwersa at isang anino ang huminto sa pintuan. Hindi ito si Arthur, hindi rin ito si Diego. Ito ay isang lalaking nakasuot ng itim na maskara at ang tanging makikita sa kanya ay ang kanyang mga mata na tila pamilyar na pamilyar kay Clara. Oras na, senyorita. Ang sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay tila isang paalaala mula sa isang nakaraang hindi pa lubos na natutuklasan ni Clara. Ang laro ni General ay tapos na, pero ang sa amin ay magsisimula pa lamang. Bago pa makasigaw si Clara, isang tela na may amoy ng chemical ang itinakip sa kanyang ilong. Ang huling nakita ni Clara ay ang mukha ni Arthur na tumatakbo sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang sumisigaw ng mga utos na hindi na naintindihan ng dalaga. Ang dilim ay muling lumamon kay Clara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Dahil alam niyang sa kanyang muling paggising, hindi na siya ang biktima, siya na ang magiging bagyo na wawasak sa lahat. Ang bawat pamilya ay may mga kalansay sa loob ng cabinet. Pero ang pamilya de la Vega ay may isang buong sementeryo na nakabaon sa ilalim ng kanilang pundasyon. Ang boses na ito ay hindi kay Arthur at mas lalong hindi kay Diego. Ito ay isang boses na malalim, banayad at may himig ng pag-aalaga. Isang boses na tila nanggagaling sa isang kinalimutang bahagi ng pagkabata ni Clara. Nang imulat ni Clara ang kanyang mga mata, hindi ang malamig na library ni Arthur ang kanyang nakita. Wala na rin ang amoy ng chemical na nagpabagsak sa kanya. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay isang silid na puno ng mga antigong libro, mga muebles na gawa sa Nara at ang halimuyak ng mga sariwang sampagita na nakalagay sa isang florera sa tabi ng kanyang kama. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa bintana, nagbibigay ng init sa kanyang mga pisngi na tila isang haplos ng isang ina. Gising ka na, Clara. Huwag kang matakot. Narito ka sa kaisa-isang lugar na hindi kayang abutin ng mga kamay ni Arthur. Dahan-dahang bumangon si Clara, ang kanyang ulo ay tila umiikot pa rin. Sa dulo ng kanyang kama, nakaupo ang lalaking kumuha sa kanya, ang lalaking nakamaskara kagabi. Ngunit ngayon, wala na ang maskara. Ang tumambad sa kanya ay ang mukha ni Attorney Mendoza, ang matandang legal counsel at pinakamatalik na kaibigan ng kanyang namayapang ama. Attorney Mendoza, akala ko ay matagal na kayong wala sa bansa. Ang pautal-utal na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang batang muling nahanap ang kanyang gabay. Iyon ang gusto kong isipin ni Arthur, ang sagot ng abogado habang iniabot ang isang mainit na tasa ng tsa. Simula nang mawala ka noong 1998, alam kong may mali. Hindi sapat ang 5 milyong piso para itago ang isang bata, Clara. Ang perang yon ay bahagi lamang ng isang mas malaking sabuatan para patahimikin ang lahat ng nakakaalam sa totoong nangyari sa mga magulang mo. Nabitawan ni Clara ang kumot.
Ang aksidente. Totoo ba ang sinabi ni Diego? May kinalaman ba ang Kuya Arthur? Tumayo si Attorney Mendoza at kinuha ang isang itim na recorder mula sa kanyang lamesa. Ang iyong ama ay may hinala na noon pa man. Isang gabi, bago ang tinatawag nilang aksidente, iniwan niya sa akin ang recording na ito. Gusto niyang tanggalin si Arthur Samana dahil sa paggamit ng pondo ng kumpanya sa mga ilegal na operasyon ng militar. Ngunit bago niya yon nagawa, ang preno ng kanilang sasakyan ay pinutol. Isang matinding panlalamig ang dumaloy sa likuran ni Clara habang pinapakinggan ang boses ng kanyang ama sa recording. Isang boses na puno ng pagkabahala at lungkot. Sa bawat salita ng kanyang ama, tila dinudurog ang bawat natitirang piraso ng kanyang puso. Ang lalaking tinawag niyang kuya, ang lalaking naging sandigan niya nang siya ay magising mula sa koma, ay ang mismong nagligpit sa mga taong nagbigay sa kanila ng buhay. Bakit niyo lang ito sinasabi ngayon? Ang tanong ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang punuin ng mga luha ng galit. Dahil ngayon lang naging handa ang biktima na maging isang mandirigma. Ang madiing sagot ni Mendoza. Si Diego ay isang kasangkapan lamang, Clara. Ginamit siya ni Arthur para itago ka sa isang lugar kung saan hinding-hindi ka makakaalala. Pero hindi nila inaasahan ang tibay ng iyong puso. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na sirena ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa labas ng safe house. Ang katahimikan ng umaga ay binuwawag ng malalakas na yabag ng mga bota sa labas ng gate. Kasunod nito ang tunog ng pagbagsak ng pinto sa ibaba at ang galit na boses ni General Arthur na sumisigaw ng pangalan ni Clara. Nahanap niya tayo. Ang bulong ni Mendoza, ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng takot. Clara, hawakan mo ito. Iniabot ng abogado sa kanya ang isang maliit na flash drive at ang orihinal na huling testamento ng kanyang ama. Ang lahat ng kailangan mo para pabagsakin ang imperyo ni Arthur ay narito. Pero kailangan mong mabuhay para maipakita ito sa mundo. Bumukas ang pinto ng silid nang may ganoong kalakas na puwersa na tila ba hinaltak mula sa mga bisagra nito. Nakatayo si Arthur, ang kanyang mukha ay mapula sa galit, ang kanyang uniforme ay gusot-gusot, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng desperasyon. Ibigay mo siya sa akin, Mendoza. Ang hiyaw ni Arthur, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang baril. Clara, halika rito. Huwag kang maniwala sa matandang ito. Niloloko ka lang niya. Tumayo si Clara, hindi para lumapit kay Arthur, kundi para harapin ito ng may taas na noo. Ang kanyang takot ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon na tila isang bagyong handang manalasa. Ang laro mo ang tapos na, Arthur, ang sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Hindi mo na ako mapapatahimik. Ang dugo ng ating mga magulang ay sumisigaw mula sa lupa at ngayong araw, ang mga De La Vega ay mawawalan na ng isang general. Mabilis na itinaas ni Arthur ang kanyang baril. Ngunit bago pa man niya makalabit ang mitsa, isang tunog ng pagbasag ng bintana ang narinig mula sa likuran niya. Ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, kasama ang mga media personnel na kanina pa lihim na tinawagan ni Mendoza, ay pumasok sa silid. Ang mga kislap ng kamera ay tila mga kidlat na nagbunyag sa madilim na mukha ng general. Si Arthur ay napatigil, ang kanyang kamay ay nanginginig, habang napagtatanto na ang bawat galaw niya ay napanood na ng buong bansa. Sa kabilang dako, sa loob ng selda ni Diego, isang balita ang narinig niya sa telebisyon. Nakita niya ang mukha ni Clara, matapang, buhay, at malaya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan siyang nauupo sa semento. Tapos na, Clara. Malaya ka na sa aming dalawa. Ang bulong niya, bago tuluyang isubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ngunit sa gitna ng kaguluhan sa safe house, isang huling pagtatangka ang ginawa ni Arthur.
Nilapitan niya si Clara at may ibinulong sa kanyang tenga, isang bulong na nagpabato sa buong katawan ng dalaga. Akala mo ba ay ikaw ang panalo, Clara? Tingnan mo ang likod ng dokumentong hawak mo. Tingnan mo kung kanino talaga nakapangalan ng utos para patayin ang ating mga magulang. Dahan-dahang binaliktad ni Clara ang papel at doon, ang kanyang puso ay tila tuluyang tumigil sa pagtibok. Ang pirma sa ilalim ng utos ng pagsabotahe sa sasakyan ay hindi pirma ni Arthur. Ito ay ang pirma ng isang taong hinding-hindi niya inaasahan. Isang taon nang lumipas, ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa maputing buhangin ng Batangas ay tila isang banayad na himig na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Wala na ang nakakabinging ugong ng mga makina sa ospital. Wala na ang marahas na tunog ng mga bota sa sahig ng mansyon at wala na ang tinik sa lalamunan na tila sumasakal sa bawat hininga ni Clara. Nakatayo si Clara sa balkonahe ng kanyang rest house, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng preskong hangin. Ang kanyang balat ay wala na ang pamumutla. Ito ay nagniningning na sa ilalim ng dahan-dahang paglubog ng araw. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tasang mainit na kape. Hindi na ang kapeng barako ng kahirapan, kundi ang kape ng kapayapaan. Ang huling lihim tungkol sa kanyang mga magulang ay nabunyag na rin. Ang pirma sa dokumentong ipinakita ni Arthur ay sa matandang Don Vicente, ang kanilang lolo na matagal nang pumanaw, na dahil sa sobrang pagkamakatao at tradisyon ay nagawang isakripisyo ang sariling anak para sa negosyo. Si Arthur ay naging biktima rin ng sarili niyang ambisyon at ng maling pagpapalaki ng kanilang pamilya. Ngunit sa huli, pinili ni Clara na sunugin ang dokumentong yon. Hindi na niya kailangan ng hustisya mula sa mga patay. Sapat na ang mabuhay siya nang malaya mula sa kanilang mga anino. Senyorita Clara, handa na po ang hapunan. Ang malambing na tawag ni Aling Rosa mula sa loob. Ang matanda ay nanatiling tapat sa kanya at ngayon ay nagsisilbing tagapamahala ng kanyang tahanan. Ngumiti si Clara, isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Susunod na ako, Nanay Rosa. Bago pumasok, kinuha ni Clara ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang lumang singsing na pilak ni Diego at ang sunog na litrato mula noong 1978. Naglakad siya patungo sa dalampasigan. Ang bawat paglubog ng kanyang paa sa basang buhangin ay tila pag-iwan ng mga pabigat na dinala niya sa loob ng maraming taon. Si Diego ay nananatili sa loob ng rehas, nagsisilbi ng habambuhay na pagkabilanggo. Balita ni Clara, ang lalaki ay naging relihiyoso at araw-araw na humihingi ng tawad sa hangin. Si Miranda naman ay nabulok sa hirap sa loob ng kulungan ng mga babae, nawalan ng ganda at katinuan matapos talikuran ng lahat. Si Arthur ay wala na ring kapangyarihan, isang anino na lamang sa loob ng isang military detention center. Huminto si Clara sa harap ng malawak na karagatan. Tiningnan niya ang mga gamit sa kanyang kamay sa huling pagkakataon. Pinapatawad na kita, Diego. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang bulong ni Clara sa hangin. At sa iyo, Arthur, salamat. Dahil sa gitna ng iyong kasamaan, tinuruan mo akong maging matatag. Inihagis ni Clara ang singsing at ang litrato sa malalim na asul na tubig. Pinanood niya ang mga ito hanggang sa tuluyang lamunin ng mga alon at malubog sa kailaliman kung saan wala nang makakaabot pa. Ang bawat alaala ng pagtataksil at sakit ay naging bahagi na lamang ng alat ng dagat. Sa pagtalikod ni Clara, nakita niya ang isang grupo ng mga batang naglalaro sa di kalayuan. Mga batang mula sa De La Vega Foundation, ang institusyong itinayo niya para sa mga biktima ng pang-aabuso at mga ulilang tulad niya noon. Ang kanilang mga halakhak ay tila isang bagong awit ng pag-asa.
Naramdaman ni Clara ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Wala siyang kasama, ngunit sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang mga magulang ay nakatingin sa kanya mula sa kabilang buhay, nakangiti dahil sa wakas, ang kanilang munting prinsesa ay naging isang tunay na reyna, isang reynang hindi namumuno sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ngunit ang mundo ni Clara ay punong-puno ng liwanag. Wala ng mga tubo na hahatak sa kanyang hininga. Ang bawat bugso ng hangin na pumapasok sa kanyang baga ay kanya na, malaya, malinis, at puno ng buhay. Ang biyahe mula sa silid ng ICU patungo sa rurok ng tagumpay ay natapos na, at sa bawat bagong umaga na darating, alam ni Clara na ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa kung paano siya sinaktan, kundi tungkol sa kung paano niya piniling gumaling.